Hello mga bata! Naranasan nyo na bang malito sa gagawin ninyo dahil hindi nyo nasunod ang panuto? Halimbawa, sinabi ng nanay mo, magluto ka ng kanin, pero hindi mo alam ang tamang hakbang. Ano kaya ang mangyayari? Sa video na ito, matututunan natin kung paano sundin ang tamang panuto, ayusin ang mga hakbang, at gamitin ang focus ng pandiwa, tagaganap. Kaya handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Makinig at sundin ninyo ang aking panuto ha. Ready? Tumayo ng tuwid. Humarap sa katabi. Ngumiti. Sabihin ang iyong pangalan. Sabihin, kinagagalak kitang makilala. Very good. Tanong, madali ba o mahirap sundin ang panuto? Bakit mahalagang sundin ito? Ngayon, pag-uusapan natin ang pagsunod sa panuto o hakbang. Ang panuto ay tagubilin kung ano ang gagawin. Maaaring ito ay pabigkas, nakasulat. At bakit mahalaga ito? Para maiwasan ang pagkakamali, para maging maayos ang gawain. Tingnan natin ang isang halimbawa sa totoong buhay, ang ilaw trapiko. Ano ang ibig sabihin ng bawat kulay? Pula, hinto, stop. Dilaw, bagalan, slow. Berde, magpatuloy, go. Ang mga ito ay gabay upang maiwasan ang aksidente at maging maayos ang daloy ng trapiko. Kung hindi tayo susunod dito, ano ang maaaring mangyari? Ngayon, alamin natin kung bakit mahalaga ang panuto. Nakakatulong para matapos ang gawain ng tama. Naiiwasan ang aksidente. Nagiging maayos ang pagkakasunod-sunod. Halimbawa, lumingon sa kanan at kaliwa bago tumawid. Kung hindi mo ito ginawa, delikado, di ba? Kaya tandaan, makinig, umunawa, at sumunod. Subukan natin ito. Gumuhit ng bilog, lagyan ng korona. Gumuhit ng tatsulok sa ibaba. Isulat ang unang letra ng pangalan. Nasunod mo ba lahat? Ngayon naman, pag-usapan natin ang focus ng pandiwa, tagaganap o aktor. Ano ito? Ang gumagawa ng kilos sa pangungusap. Halimbawa, ang bata ay tumawid, nagluto ang nanay. Sumunod ang mag-aaral sa panuto. Tanong, sino ang gumawa ng kilos? Bata, nanay, mag-aaral. Iyan ang tagaganap. Karaniwang panlapi, ma. Tingnan pa natin ang iba pang halimbawa. Naglinis ang bata ng silid. Tumawid ang pedestrian. Nakinig ang estudyante sa guro. Lahat ng ito ay may aktor o tagaganap. Balikan natin ang natutunan natin ngayon. Ang panuto ay gabay sa paggawa. Dapat sundin ito ng tama at sunod-sunod. Ang focus ng pandiwa ay maaaring tagaganap. Tandaan, ang batang marunong sumunod sa panuto ay siguradong magtatagumpay. Bago tayo matapos, subukan mong gumawa ng 5 panuto sa bahay at huwag kalimutang like, subscribe at i-share ang video na ito. Hanggang sa muli, mga bata,
Paalam! Ngayon upang mas lalo nating matutuhan ang pagsunod sa panuto at focus ng pandiwa na tagaganap, gawin natin ang mga sumusunod na gawain.